Hi everyone, this is Ed's Realty Guide PH, and for today's video naman, tuturuan ko kayong gumawa ng Airbnb account. Pwede nyong gamitin yung cellphone nyo or laptop. Guys, let's proceed how to make an Airbnb account. First, just click the link in the comment section. This link. And automatically, mapupunta na kayo dito. Then, click nyo yung Get Started. Pag ginamit nyo yung link namin, makakaroon kayo ng 500 peso on your first booking. Create na tayo ng listing. Then, ito yung makikita nyo. Then, get started. Next. Ang condominium is apartment. Kasi sa ibang bansa, they call it flat. Then, sa other country naman is apartment. So, click nyo lang yung apartment. Then, click next. An entire place, kasi condo units yan. Then, search nyo lang yung location ng property na gusto nyong i-list. For example, Red Residences. Ayan, so Chino Rosas. It will be automatically. Then, i-input nyo lang kung anong floor yung unit. For example, 27th floor. Then, after, click next. Then, makikita nyo ito yung map. Accurate naman siya. Then, click next. Then, for the 1 bedroom, maximum of 4 person. For the 2 bedroom, maximum of 6 person sa SMBC Red Residences. Then, click next. Next again. Then, select nyo lang kung anong mga inclusion ng unit. For example, ito, mga inclusion niya. Then, paid parking on the premises. Kasi wala siyang free parking. Then, click next nyo ulit. Then, upload an image. Dapat yung image natin is Instagrammable. Kasi, syempre, pipiliin ng mga magbubook yung magandang unit. So, ayan. Then, kailangan naka-landscape yung photo natin para walang black sa gilid. Then, yung main cover photo natin, yung naka-highlight, yung maganda, na sa tingin nyo, clickable siya kasi ito yung unang makikita ng mga magbubook. At advice ko lang din na pwede kayong mag-add ng water, pre-water, kahit 2 pieces, tissue and guest kit, and also games. And kung ano pa yung pwede nyong idagdag para at least pag may nagsisearch ng mga units nyo yung pipiliin. Kasi wala siya sa ibang unit. And it will give you good review din. For example, itong unit na ito, isample lang. Dapat maganda din yung capture ng unit. Dapat malinaw, then malinis. Ayan. Then i-click nyo lang yung next. Then, input nyo lang dito kung anong gusto nyong title. For example, staycation. Staycation in Makati. Makati Red Residences. Red Residences. So, ayan, di nakasya. So, staycation in Makati Red. Then, click next. Then, ilagay natin peaceful naman yung place, central, because central business district, family friendly, stylish. Then, next. Then, ayan, lagyan nyo na naman ng another description. Then, click next. Ito naman pala, meron tayong 2 option. Either, may approve and decline request. Maganda ito pag nakapost pa kayo sa another site. Maganda yung may approve and decline kasi pwede nyong i-decline yung mga guests na kung ayaw nyong mabook yung date na yun. Mostly ito yung ginagamit. Pero kung tingin mo naman na hindi mo siya pinopost sa other,
platform, pwede mong gamitin is yung use instant book kasi automatically may magbo-book pa sa unit mo. Etong approve and decline, maganda lang to kasi hawak mo yung unit. So, pwede mong i-decline kung ayaw mo yung guest. Then, next, ito naman yung presyo. Para malaman mo kung accurate ba yung presyo na ibibigay mo, maganda mag-search ka muna sa Airbnb kung magkano yung right na presyo niya. Baka masyadong mahal yung presyo mo. So, nandoon ka lang sa tamang presyo. For example, 2.5 a day. Ayan. Ito yung kukunin ng Airbnb. So, pwede mo yang bawasan. Pwede mo siyang bawasan. So, ayan. Kasi meron siya dyang P. So, ililas niya na yung P dyan, i-add na niya. So, click natin yung next. Then, ito naman yung mga discount. So, pwede mong i-remove ito. Para yung presyo niya is ganun pa rin. Then, kung i-input nyo naman na yung bank account nyo para doon papasok yung payout nyo, hanapin nyo lang yung payment payouts. So, ayan, manage payment. So, ayan. Pwede nyo nang i-input dyan yung personal bank account nyo kasi dyan na isi-send ni Airbnb yung payouts, meaning yung earnings nyo. Then, ang maganda din pala sa Airbnb, meron tayong calendar. So, makikita natin kung fully book na yung makikita natin kung fully book na yung calendar natin and kung ano pa yung mga dates na vacant. So, yung mga date vacants, pwede nating i-adjust yung presyo nun para may pumasok na booking kasi parang naka-sale ka eh. Ganun. Kaya may tinatawag na low season, peak season, and high season kasi pwede nating i-adjust yung presyo natin base kung magkano ang ongoing rate ng isang location. So, ganun lang siya. Pag meron na kayong account, mapag-aaralan nyo naman ito. And ang maganda, pag may nag-book sa inyo, humingi kayo ng review sa mga guests. Dapat maganda yung experience nila dun sa unit nyo. For sure na magli-leave sila ng good review. Kasi pag maraming good review, possible magi kayong super host. Pag super host ka kasi, super searchable na ng Airbnb account mo. So, nandun ka sa top. Pag nag-search sila ng Makati area, pwedeng kayo yung unang makita. Wow. Or else, in-input nila is Red Residences, kayo unang makikita doon. Yun ang kinagandahan ng super host. Searchable ka. Yun. If you still have question about how to create Airbnb account, guys, don't hesitate to ask me. Again guys, kung gagawa kayo ng account, tignan nyo lang yung comment section. I-click nyo lang yung comment section. Then, instantly, mapupunta na kayo dun sa website and you can already create your account here in Airbnb. You can already start your investment. Again guys, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. For more updates about real estate investing. Thanks for watching.